Konti na lang magbabalik White House na si dating US President Donald Trump. Alamin natin kay Bok Ed Lingao ang update sa bilang ng electoral votes sa US presidential elections. Bok? Well, hindi pa nga tapos ang bilangan pero mukhang si Trump na ang susunod na Pangulo ng Amerika. Sa Reuters Real-Time Heat Map, ito po ang bilangan ngayon ng US elections. Kamala Harris, 223 electoral votes at Donald Trump, 279. 270 po ang kailangan na electoral votes para maging Pangulo. So kita na ninyo, lumamang na siya at nandun na nga po. Teka, ano yung electoral votes at bakit 270 votes ang kailangan samantalang we have 160 million American voters? Sadya pong mas komplikado ang eleksyon sa Amerika. Sa Pilipinas, susumahin mo ang mga boto sa bawat probinsya para malaman kung sino ang panalong Pangulo. Hindi po ganoon sa US. Sa US kasi, ang bibilangan sa huli ay ang 538 electoral votes na nakadistribute dito po sa mga US states. Depende sa kanilang populasyon. Ngayon, two-step process po yan. Bibilangin muna ang mga boto sa state levels. Ang manalo doon sa state level, kuha niya ang lahat ng electoral votes doon po sa estadong yon. Halimbawa po, itong higanteng California, merong halos 30 million na population kaya siya ang may pinakamaraming electoral votes na 54. Kay Harris po napunta yung 54 electoral votes na yan. Lahat na yan. Texas po, yung susunod na malaki, binigay po niya ang kanyang 40 electoral votes kay Donald Trump. Ang Alaska po, malit lamang. Merong 700,000 na population, 3 ang kanyang electoral votes. Kay Trump po napunta ang lahat ng yan. Merong mga tatawag na swing states. Ito po yung mga estado na sobrang dikit ang laban ng Republicans at ng Democrats. Gaya po ng Pennsylvania na napakahalaga dahil dikdikan po ang laban dyan. At meron po itong 19 electoral votes. Malaking bagay sa eleksyon na ito. At sa kasong ito, ang swing state na Pennsylvania napunta po kay Donald Trump. Ngayon, susumahin po ang lahat ng electoral votes ng mga US states. Ang makakuha po ng majority or 270 electoral votes, siya po ang panalo sa presidential elections. Nakakalito po dahil ang botong binibilang ay ang boto ng estado, hindi ng tao. Pero sa ganitong paraan po, nabibigyan kahit papano ng malaking boses yung mga estadong malit lamang ang populasyon. Kailangan kasing tandaan ng United States ay isang pagbubuklod-buklod lamang ng iba't ibang estado para tumatag ng isang higanting bansa. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayang sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.